Morning guys, dito tayo ngayon sa pinaka-favorite nating place. Galing ako, naglakad-lakad ako doon, paikot hanggang nakarating na naman ako rito sa pinaka-favorite kong place para nalangin ang lahat-lahat ng kailangan natin araw-araw. Guys, patuloy lang tayo mag-pray everyday ng mga kailangan natin, tiyak na hindi tayo pababayaan ni Lord. Huwag tayong lumabas sa kanyang presensya, laging natin ang kanyang presensya kasi yan ang nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw. Sama na rin natin yung mga pamilya natin, i-pray natin ang safetyness, i-cover natin ng blood of Jesus, concerning sa healing, ang mga pamilya natin. Tapos include na rin natin yung mga pangyayari sa paligid, ang nangyayari ngayon sa Senado. Parang hindi natin maintindihan, no? Sana bumalik loob na sila sa Panginoon at nang tayo ay pinapahirapan ng mga sa authority, ang nagpapasarap lang sila ng buhay nila, dapat pagtuunan pansin kung paano mapa-improve ang ating nation, paano makatulong sa mga taong walang-wala. Yan sana ang mga dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Bibigyan ng tulong ang dapat kailangan, pa-improve yung mga daanan, huwag galawin ang mga gawa ng Panginoon, yung mga bundok. Huwag nating papagalaw yan kasi ang effect niyan sa atin, yan ang nangyayari ng mga baha. Dito sa amin, okay pa naman to kasi ang bundok hindi pa masyado nagalaw. Kaya pag bumaha, wala masyadong baha o tubig na parang di ka kakabahan na mabaha ka o maano ka ng tubig. Kasi mas maganda nga ito sa amin, hindi pa nagalaw yung bundok. Kaya sa ibang lugar, yung papunta sa amin doon sa San Carlos ba yun? Yung nakikita nyo sa video, yung laking tubig, dumaan sa kalsada, may kasama mga bato, mga troso na malalaki. Gawa ng tao yun. Kaya wag natin payagan yun kasi ang plano nila, makakapera sila. Galawin, may papatayo silang ganon. Wag na, pag ginawa ng Panginoon, yun na yun. Hindi natin pwedeng galawin yun. Kaya may mga grupo na mga AITA o ano-ano pa dyan, hindi na gusto galawin yung bundok kasi masarap ang hangin dyan, masarap ang tubig dyan, masarap tumira dyan. Pati yung mga wildlife na alagaan natin yan, pinapadami yan. Kaya marami na yung mga batas na bawal na mamaril na mga ibon, manghuli na mga wild na animal. May mga disciplinary na yun pag nahuli ka kasi pinaparami yun. Yun ang nagbibigay ng ng ganda sa bundok. O mayroong halaga yan, kaya ginawa ng Panginoon yun. Kaya guys, wag natin payagan yun. Yung may mga mayaman, halos pa naman mayayaman dito sa atin, hindi naman Pilipino yun, mga dayuhan talaga. Yan ang pinakamahirap dyan, yung mga mayaman dito sa atin, mga dayuhan pa. Kasi masipag naman talaga ang Pilipino, kaya lang yung walang walang talagang lakas na mag stable ng isang negosyo, ganon. Gaya ng mga tulad ng ng mga mayayaman, mahiling talaga titingnan nila yung lugar nyo kung anong magandang ilagay dyan na negosyo. Kasi ang lugar natin, marami kasing kayamanan to kaya ibalik natin sa mga Second World War, time ng Hapon. Ano ba yung ng Hapon? Ano bang nila ng balak? Bakit gawin ng Pilipinas?
Kasi mayroon silang nakikitang ano dito eh, mga paligid na mapag ano ng pera, pagkitaan o pakana ng negosyo, ganun yun eh. Umpisa sa Kastila hanggang napunta sa Hapon. Ngayon, napunta na sa Chinese. Tingnan mo, mga Chinese na ngayon yung ano, yung mga pinakamalaking negosyo dito sa atin. Sa atin kasi guys, maliit kasi ano dito ang sahod, di kaya kasi magpa ano ng isang pamilya yun, kaya yun ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino pagkatapos ng pag-aaral para umunlad man lang punta sa ibang bansa, tapos ang kita doon pupunta rin sa mga anak nag-aaral dito, pag uwi wala rin, walang naipon. Kaya ganun lang guys. Ang ano ko lang, mga lahat pangyayari, mag-pray lang tayo. Kasi ang prayer is a wireless connection kay Lord nun. Pag mayroon kang pinipray, akala mo hindi narinig ng Panginoon, naririnig nun. Kaya sa